Ginulat ng isang nakakapanlumong pangyayari ang ating bayan nang ang isang 7 taong gulang na bata ang pinaslang matapos halayin ay wala ring awang isinilid sa sako noong ika-2 ng Marso taong 2024. Kinilala ang bata na si May France Patang M. Nera na taga Zone 4 Poblasyon. Isang Peter Austria Oriada po, 20 years old, ang nag-report po sa aming himpilan na kung saan isinasaad po niya, may nakita po siyang bangkay na nasa loob po ng sako, na kung saan ang ating pong duty investigator ay pinasamahan ko po upang i-verify yung naturang report po. Upon verification po, inireport po sa akin po ng tao ko na isang batang babae nga po na nasa loob po ng sako at pinag-iinala ang biktima na isang rape po. Immediately po, ang ating pong ginawa, pinasubaybayan ko na rin po dun sa nag-report na concerned citizen sa ating pong mga tao. At the same time, ginadad ko po lahat ang aking tauhan upang hanapin yung mga possible CCTV na po pwedeng magamit na ebidensya, mapagkakilala lang sa suspect po. And upon follow-up investigation po, nalaman po namin yung batang kalaro po ng biktima na kung saan sinalaysay po niya na umalis po itong ating biktima kasama po itong ating suspect na si Peter Auriada po. At ito naman po ay tinugma po sa CCTV na nakita po natin sa May Angeles Street na magkasama nga po itong biktima at itong suspect na kung saan dala po nila yung sako po na pinagsilidan po ng ating pong victim. And also sa ating pong further investigation po, meron po rin tayo nakitang witness po na kung saan nakita niya po ng pagbaba ng suspect po doon sa burol o doon sa bantayog po ni Andres Bonifacio po. And after that po, bandang 5 to 6 p.m. po, upon analyzation din po, inaresto na po namin ang suspect po base sa mga ebidensya pong nakala po. Sinaad na rin po ng suspect paano niya po pinatay yung bata po. Dinala na po niya sa Gumaka para sa isang inquest proceeding po. At ngayon po ay nakakaharap po sa kasong rape with homicide. Dahil sa aga ng aksyon ng ating mga kapulisan, matapos mapatunayan ang pagkakakilala ng suspect na si Peter Auriado na taga San Pablo City ay dinakip rin agad ito, nakasalukuyang nakadetain sa Atimonan Municipal Police Station. Ang ating pong suspect ay si Peter Austria Auriada, 20 years old, native ng San Narciso, Quezon, pero presently reside po sa San Pablo City. According to him, 1 week daw po siya na nakatira sa Zone 1 at Atimonan, Quezon po. As to the statement po ng bata na nakakita, nakilala niya itong si Peter doon sa Tianggian sa Sabado, na kung saan niyaya po niya itong mga bata na sumama sa kanya para mangalakal. And doon po niya nagkaroon siya ng opportunity, nagkaroon siya ng interest doon sa batang babae na ating pong biktima. Ang ating pong suspect ay presently detained po sa ating pong PUPC or custodial facility dito po sa ating police station po, dito po sa bayan po ng Atimonan, Quezon. Samantala, naglabas naman ng isang pahayag ang ating butihing punong bayan Mayor Ticoy Mendoza kasama ang pagpapahiwatig ng matinding pagkundina sa ganitong uri ng gawain. Ang mensahe ko po muna, bilang isang nanay muna, sa ating pong kapwa kababaihan, kung na lagi kong sinasabi sa barangay, ang isang nanay kasi, once na nag-start ka na magbuntis, hanggang manganak pa yung mga anak mo, ikaw pa rin ang nanay niyan. Sana po ay lagi natin tandaan na kailangan natin i-monitor yung ating mga anak. Kahit ito po ay maliit pa o malaki na, bantayan po rin natin kasi tayo po ay nanay. Hindi po mawawala ang obligasyon natin sa kanila na bilang isang nanay. At para naman po bilang isang pulis po, mahirap po na mag-investiga dito na lalo makikita mo ang biktima parang kasing edad na rin ng anak mo. Masakit pong makita yung pangyayari na kung saan nakakalungkot nga po. Sana po ay magtulungan po tayo na kapag may bago pong mukha sa ating pong barangay, i-report po agad sa ating pong police station para ma-profile na po natin ito or ma-check sa ating system kung ito po ba may mga pending or criminal records po upang sa ganun, ma-prevent po natin mga susunod pang mangyayari o kaguluhan sa ating pong barangay. Buhat po nung malaman ko po na tinawagan po ako ng isang kagawad dito sa aming barangay para puntahan po yung anak ko doon sa kung saan nangyari ang ginawang kababuyan sa anak ko. Nangyari pa sa akin na ang asang kaniyang amay nasa ospital. Tapos siya, ganun ang nangyari. Talaga pong hirap. Parang hindi ko naman maisip na maigi. Ginawa niya kasi sa anak ko eh.
Binaboy na niya, pinatay pa niya. Kulang ang isang buhay niya. Sa lahat na nagmamahal sa anak ko, napakabait ng anak ko, ginayon mo, binaboy mo. Hindi deserve ng anak ko magkaganyan. Mabait ang anak ko, matalino. Hindi niya dapat dinanas yung ganyang sitwasyon niya. Kaya dapat sa'yo, hindi basta pagkamatay lamang ang dapat na mangyari sa'yo. Unti-unting pagkamatay para maramdaman mo. At maramdaman mo ang lahat ng nararamdaman ng mahal niya sa buhay. Para sa mas ligtas na bayan, inaasahan ng ating lokal na pamahalaang bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Ticoy Mendoza kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Zenaida D. Beranga kasama ang Atimonan Municipal Police Station ang pakikisa ng ating mga kababayan sa pangangalaga ng mga kabataang Atimonanin at mga programang pangkaligtasan. Ito po si Jean Rodriguez Avellaneda nag-uulat para sa Atimonan Ngayon.